Ito na nga ba yung kinatatakutan ko mga kaistorya na lagi ko pong sinasabi sa mga contents ko na malakas talaga ang hinala ko na kako itong si China, malaki ang posibilidad na sakupin po nila itong Reed Bank na malaki po ang deposito ho, mayaman sa deposito po ng natural oil and gas. Nangyari ngayon, si Senator Tolentino mismo ang nagsabi, nagpahayag po ng kanyang hinala. Possibility yung sinasabi niya mga kaistorya. Yun yung nangyari ito mga kaistorya na pangha-harvest umano ng mga Chinese, ng mga corals, devastated yung mga corals dyan po sa malapit sa Iroquois Reef Tinambayan ho nila Posible ito na simula ng reclamation ng China. Kapag sinabi mong reclamation, ibig sabihin mga kaistorya, kakamkami na po nila. Pagtatayuan na nila mga kaistorya ng permanent structure. Ito yung kinatatakutan ko sa isa kong content sa nakaraan na baka kako pera na maging bato pa, maunahan pa tayo ni China. Sabi ko na nga ba Ito, balita. Putok na putok ngayon ang balitang ito. Ang sabi po dito mga kaistorya, Tolentino links coral harvest along Rosal Reef in WPS to possible reclamation. Palakihin ko nga, discuss po natin. Senator Francis Tolentino on Monday linked the reported removal and destruction of corals in the West Philippine Sea to a possible reclamation project in the area. Sabi ko na nga ba, mayroon akong nakikita pa rito na mas malalim na ginagawa, kaya po nagkakaroon ng ganyan. May ibang plano siguro dyan ang gumagawa niyan, hindi lang yung pagkuha ng corals at pagdurog nito. Tolentino told GMA Integrated News, unang balita. Yung pagpatay kasi ng corals ay prelude o simula sa isang bagay na pwedeng gumawa ng isang kapag pinatay mo iyon, pwede ka nang mag-reclaim. He added, alam nyo, pareho ho mga kaistorya, ang hinala ho ni Senator Tolentino sa hinala din po ng Secretary of Defense po natin, si Secretary Gibo Teodoro, ang binabasihan ho nila itong biglang pag-iiba ng corals, ng kulay. Tingnan ninyo. Makikita ninyo itong mga bandang puti na ito, mga durog na corals yan at makikita mong nakaangat, mas mataas yung elevation niya kaysa po dito mga kaistor sa mga bato-bato na ito na medyo kulay itim pa, mga corals din po ito. Tingnan ninyo. Mukha nga ho talagang itinambak. Hindi ho basta hinarvest lang. Ito tingin ko rito, mga kaistorya, tinambak ito. Nagtatambak po ang China. Kung nagtatambak, meaning, sinisimula nila, posible reclamation. Basahin po natin. Corals harvested in WPS may be for reclamation. DND, Department of National Defense. Anong sabi po dito? Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. on Tuesday floated the possibility that the reported destruction of coral reefs and harvesting of corals in the West Philippine Sea by foreign entities may be used for reclamation and construction of artificial island. Pareho, yan nga ba sinasabi ko Ang laki kasi ng pagkukulang sa mga nakaraang administrasyon. Kung gumawa sila at kumilos sila, gumawa sila ng paraan para mabantayan yan. Kung puwersahin talaga ng gobyerno ng Pilipinas, mga kaistorya, pwede po tayong maglagay dyan ng pasilidad na magmumonitor sa area na yan. Pwede kung gugustuhin sana sa mga nakaraan na hindi pa po ganyan kagarapal at kaagresibo si China sa panghihimasok sa loob po ng ating exclusive economic zone. Nagpabaya kasi ang hirap lamang mga kaistoryang tanggapin, pero katotohanan naman may kapabayaan po talaga sa mga nakaraang administrasyon. Ngayon ito, patong-patong na, wala na mga kaistorya, may naklaim na po ang China dyan po sa loob ng exclusive economic zone natin. Ang hirap kasi mga kaistorya, once po na na-claim na ng China ang isang feature po dyan sa West Philippine Sea at natayuan po nila ng permanent structure, yung ginawa nilang artificial island, nag-reclaim na po sila. Hindi mo na dyan mapapalis, mahirap nang mapalisan. Hindi mo naman pwedeng paalisin yan, persahan. Paano naman natin pipirasahin ang isang superpower country? Giyera na yun mga kaistorya. Iniiwasan ng gobyerno natin giyera dahil wala nga tayong laban sa China. At saka mga kaistorya, kahit pa nandyan ang EDCA po, for defense po yan, hindi naman talaga natin layuning makipaggiyera. Hanggat maaari mga kaistorya, dinadaan pa natin sa maayos na paraan. Tingnan nyo anong nangyari ngayon. Tingnan nyo. Saklap. Posible to. Posibleng totoo to mga kaistorya. Itong sinasabi na ito ng mga balita.
Oh, mayroon pa pinag-uusapan sa ano, sa Senado. Ha? Gusto magsampa ng demanda. Dapat lang magsampa ng demanda. Ang problema mga ka-istorya ito, nga gaya po nitong balita na ito, palakihin ko po. The Philippines will file environmental cases against China for its destructive activities in the West Philippine Sea. The announcement came just days after the Philippine Coast Guard reported the severe damage inflicted by Chinese operations on the marine environment of Rosal Reef and Escoda Shoal, both parts of the Philippine Exclusive Economic Zone. Ito lang Hindi ba nagdemandahan na tayo? May arbitral ruling na nga pong kinikilala ng buong mundo na atin po yan. Ano, napahiya dun si China. Di naman yung kinikilala ng China, di naman sinusunod. Ha? Milya-milya po, mahigit 600 milya ang layo nito pong West Philippines simula po sa mainland ng China. Samantalang tayo, yung pinanghimasukan po nila mga ka-istorya, pasok na pasok po sa exclusive economic zone natin. Layong-layo na ni China, pipilitan nila historical claim na inimbento lang po nila na kung tutuusin, naman talaga at totoong-totoo, hindi nire-recognize ng United Nations. Ito ang punto ko dyan. Alam niyo mga ka-istorya, oo, may international court na kagaya po sa UNCLOS, ito lang ang problema, magdedemanda na naman tayo. Wala naman ho kasi nga enforcing body, wala pong police force, ito pong itong United Nations. Kahit pa ho magbaba ng desisyon ang United Nations, ang korte ng United Nations na kagaya po ng sa UNCLOS, sino magpapatupad nun? Kahit hindi pa i-recognize ng China, wala ho. Hindi ho naman nila kayang pilitin ang China na sundin. Kasi hindi nga po sinusunod ni China. Isa pa ito si China, miyembro ka ng United Nations. Pagkatapos hindi mo kinikilala ang mga batas na ipinapatupad ng United Nations. Anong klaseng miyembro ka? Diba? Yun ang hirap doon. Kahit pa manalo ulit tayo mga ka-istorya, kahit magsampa ng demanda, demanda natin si China, kahit pa manalo tayo ulit, sino magpapatupad nun kung hindi sundin ni China? Anong halaga nun kung hindi susundin ni China? At kung walang magpapatupad, yung tinatawag na enforcing body? Talo tayo dyan. Ang pinakamatalinong paraan po talaga dyan mga ka-istorya, yung preventive measures na tinatawag, security measures, bantayan. Tigasan natin. Tapangan naman natin. Tigasan natin. Harangan natin ang mga Chinese para hindi ho nila magawa yan. Tingnan nyo, wala tayong nagagawa. Bakit? Unang-una, ang laki ng inihina ng Armed Forces of the Philippines. Nagpabaya pa ang ilang administrasyon na nagdaan. Kaya hindi ho natin mapigilan ang China. Wala. Kumbaga, parang ang nangyayari, untouchable ngayon si China. Kaya siga-siga sila, lakas ng loob nila Di mo naman pwedeng daanin po yung mga ka-istorya sa pwersahan. Balik tayo dito sa pahayag po ng atin pong Secretary of Defense. Teodoro made the remark after the Philippine Coast Guard said it spotted destroyed coral reefs in Escoda or Sabina Shoal in a deliberate man-made alteration of the natural topography of the underwater terrain in that area, where Chinese maritime militia vessels have been repeatedly flagged for swarming and intruding into the Philippines' exclusive economic zone. Tingnan nyo yung sinasabi dito mga ka-istorya na yung alteration of the natural topography of the underwater terrain. Ito yan yung pinakita ko sa inyo. Mas mataas tong mga durog na corals o yung mga kulay puti na yan, Isipin nyo mga ka-istorya, kung gaano tayo winawalang hiya ng China, pero wala tayong magawa. Dahil sisihin ninyo nakaraan, hindi kasalukuyang administrasyon. Laki ng kapabayaan nila, inabutan ng kasalukuyang administrasyon ng kanyang problema. We have to validate it because according to the arbitral award, that is a violation of international treaty, the destruction of maritime life, particularly if the coral destruction is a cause of or used for reclamation of artificial islands, Teodoro said in a chance interview here in Mabalacat Town. Yun nga nalalabag nga international law at nalalabag din po yung sovereign rights natin. Ang aksyon, magdedemanda tayo. Yun na nga, pag nagdemanda, manalo tayo at hindi na naman sundin ni China, anong halaga? Ayun yung Europa Rep, ito po. Ito ang Reed Bank Reed Bank, katabi lang po ng Reed Bank. Dito po sila Alam niyo mga kaistorya, kapag sila po ay nakapagtayo na dyan ng artificial island, nalagyan na po nila mga kaistorya ng permanent structure dyan. Baka i-militarize na naman nila yan.
Kagaya po ng nangyari dun sa Mischief Reef, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi nila dati noon, hindi naman nila i-militarize. Yeah? Tapos nagulat na lang ang mundo eh. May military facility na po sila dyan sa, sa Mischief Reef eh. Diba? At pag nalagyan po nila yan ng permanent structure, and worst, kung military facility pang ilagay nila dyan, wala na. Makukontrol na po nila itong Reed Bank. Ito po mga kaistorya yung area na sabi may 23.6 trillion US dollars po na deposito po ng natural oil and gas. Yan po yun. Yun nga yung sabi ko, pera na, magiging bato pa. Sayang. Sayang talaga, mga kaistorya. Ito, idagdag ko lang. Kasi may laging nagko-comment na kaistorya po natin. Idagdag ko lang po. Yung tungkol po mga kaistorya sa damit ko. Napaghihinalaan niya kasi mga kaistorya na yung damit ko kasi ako mahilig ako sa American brand po na damit eh. Di ba ilang damit yung nakikita nyo na sinusuot ko sa pagbablog ko na may tatak na Lee. At yung kahapon na ang laki-laki ng tatak dyan, Lee. Akala niya mga kaistorya, sabi niya, napaghihinalaan niya na ako galit na galit daw ika ako sa China tapos ang suot ko China made na damit, Lee. Alam nyo, konting research lang naman eh. Malalaman mo na kung ano yung totoo at kung ano yung tama eh. Hindi porket tunog Chinese, Lee, China brand na hindi po. Ang Lee ay isa pong American brand of clothing. Hindi po yan mga kaistorya, China made. Ayan Lee is an iconic American denim and casual lifestyle apparel brand founded by H.D. Lee back by 130 years of purposeful design and craftsmanship. The brand inspired people to stand tall and live with confidence. Alam nyo, yan nga yung sinasabi ko, bago magsalita, siguraduhin alam yung sinasabi, hindi yung salita ng salita, hindi mo naman pala alam yung sinasabi mo, pinangagalandakan mo lang, namangmang ka. No? Hinahanapan ako ng butas, sablay naman yung humahanap ng butas. Hanggang dito lang mga kaistorya, pakishare po at pakilike. Yan po ang mga balita at impormasyon na may hahatid sa inyo ng inyong lingkod. Shoutout po sa mga sulit po nating kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas.